Zoe, nilagyan mo ng lahat ng kapangyarihan mo ang espadang ito, pero ibibigay mo ito sa isang mortal? Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan at magiging isang mortal. Ama, nasa panganib si Sean. Kung ipagbabawal mo ito, papatayin ko ang aking sarili sa harap mo. Walang utak na bata. Kapag nakuha niya ang espada, magiging hindi mapatalo. Ang kanyang paghihirap ay mapupunta sa iyo. Sa bawat panganib na nalampasan niya, ang iyong kagandahan at kalusugan ay unti-unting mawawala hanggang sa mamatay. Kung ito ang kailangan, para iligtas siya, walang pagsisisi. Humihingi po ako, Ama. Sige, sige. Gawin mo ang gusto mo. Ngunit tandaan, kung siya'y nagtaksil, maaari kang bumalik sa Celestial Realm tuwing bumubuo ang tulay ng uwak. Ang espada ay masisira at siya'y magdurusa. Ang lahat ng kanyang nakuha sa iyong kapangyarihan ay babayaran ng kanyang buhay. Hindi mangyayari yan. Ama, pinagkakatiwalaan ko siya. Umalis ka na. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Zoe at naging mortal. Samantala, si Sean ay mula sa leader ng mga refugee, naging emperador sa loob ng isang taon sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Malapit na niyang mapamunuan ang buong mundo. Zoe, lahat ng emperador may maraming konsorte at concubine. Ngunit ako ay hindi katulad nila. Matagumpay. Ipinapangako. Kapag ako bumalik, matagumpay. Ang buong mundo ay magiging regalo ng kasal para sa'yo. Ikaw lang ang aking emperatriz. Walang ibang konsorte. Kung masira ko ang pangako, sumpain ako ng langit. Susunod ako sa iyo. Sean, naghihintay ako. Magigiting naman dirigma para sa kaluwalhatian! Siya ang unang asawa ng bagong emperador. Ang susunod na, emperatriz. Bakit puti ang kanyang buhok? Sinasabi na nangyari ito bago dumating ang balita ng tagumpay. Marahil may kakaibang sakit siya. Narinig ko balak ng emperador, maganda ng isang malaking seremonya ng koronasyon para sa kanya. Siya ang magiging pinakamakapangyarihan babae sa kaharian. Pinakamakapangyarihan. Tingnan, bumalik si kanyang kamahalan. Malugod po namin kayong tinatanggap. Kamahalan! Sean, si Ray ay lumaki ulit. Ama, sino po siya? Bakit siya tumanda? Sa loob ng 3 taon. Kay Zoe ka, di ba? Madalas sabihin ni Sean na ikaw ang pinakamabait at pinakamaganda sa buong mundo. Bagaman, si Ray ay anak namin ni Sean, naniniwala ako na mamahalin mo rin siya. Tama? Kayong... Sean, naalala mo pa ba ang pangako mo sa akin 3 taon na ang nakalipas? Zoe, nangako ako na hindi ako magkakaroon ng konsorte. Ngunit simula na mabuntis si Daisy, nagtagumpay ako sa lahat at nanalo sa bawat laban. Sabi ng Grand Sorcerer, si Ray ay isang pagpapala sa mundo. Siya ang magpapanatili ng kaunlaran ng bansa. Si Daisy ang ina ni Ray. Dapat siyang bigyan ng titulo. Palagi nasa tabi mo si Ginang. Simula pa noong refugee ka pa lang, ngayon bumalik ka, may 3 taong gulang na anak, kamahalan. Ang dahilan ng iyong tagumpay ay sakripisyo ni Ginang. Walang katotohanan. Ano ang kinalaman ni Zoe sa aking tagumpay? Hindi niya man lang tinapakan ang larangan ng digmaan. Si Ray at Daisy ang palaging nasa tabi ko sa 3 taon na ito. Nagkaanak ako kay Daisy. Gusto ko lang bigyan siya ng titulo. Kayong pa rin ang emperatriz. Bakit kailangan mo magselos? Pinanganumpaan ko. Pag nakuha ko lahat, ang buong mundo ay magiging regalo ng kasal para sa iyo. Ikaw lang ang aking emperatriz. Hindi ako mag-aasawa ng iba. Binaliwala ko ang 10,000 taong pagsasanay para tulungan siyang itatag ang kaharian. Akala ko iba siya, ngunit sinira niya ang pangako sa loob lang ng 3 taon. Kung ganyan lang din naman, kayo ang pamilya dito. Binabalik ko ang titulo ng emperatriz. Sa 3 araw, pagdating ng tulay ng uwak, ako'y aalis. Masaya kayong magsama? Tigil!
Ang bawat pulgada ay akin. Saan ka pupunta? Zoe, gusto ko lang magsama siya. Hindi ko intensyon agawin ang posisyon mo. Ikaw ang ikukoronahang emperatrice sa 3 araw. Sapat na, Zoe. Mula ngayon, huwag mo akong subukin pa. Ang koronasyon na ipinangako ay matutupad sa 3 araw. Ikaw ang emperatrice. Dapat kang magpatawad. Alalahanin, huwag kang magselos pa. Matagal na tayong kasal. Kalimutan ko na ang walang kwentang sinabi mo. Ngunit, kung sasabihin mo pa, parurusahan kita ayon sa batas. Binaliwala mo ang iyong lugar at lahat ng iyong kapangyarihan para gawin ang Divine Sword. Ganyan lang ang kabayaran niya? Walang utang na loob! Alam niya nag-iisa ako sa mortal realm. Walang mapupuntahan. Kaya niya ako ginantihan. Ngunit, nagkakamali siya. Kung siya'y nagtaksil, maaari kang bumalik pagdating ng tulay ng uwak. Pagbalik mo, masisira ang espada at siya'y mapaparusahan. Ang lahat ng kanya nakamit gamit ang iyong kapangyarihan ay babalik sa kanya bilang sakit. Aalis ako sa 3 araw. Kamahalan, pinapatawag kayo sa victory banquet. Hindi. Kamahalan, kanyang kamahalan ay nagpilit na kayo ay dumalo. Kung hindi, kami ay mapapatay. Humihingi po ako ng awa, kamahalan. Sige, bakit silang mapahamak? 2 araw na lang naman. Tumayo. Ako'y pupunta. Sino ang naglagay ng Emperatrice sa pangalawang upuan? Zoe, narito ka. Ang pangunahing upuan ay dapat sa iyo. Pasyensya sa pag-abuso. Ang nangyari kahapon ay hindi panghamon sa iyo. Ang nasa isip ko lang ay kalusugan ni Ray. Kung galit ka, ako na lang ang sisihin. Mangyaring huwag magalit kay Ray at kanyang kamahalan. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Ray, ayos ka lang! Ray! Zoe, mali ang aking pagtingin sa'yo? Sinampal mo ako? Kung hindi mo itinulak si Ray, bakit ko sasampal ka? Hindi ko siya itinulak. Hindi ko man lang siya nahawakan. Zoe, buo aking kasalanan ito. Hindi dapat dinakaw ni Daisy ang pag-ibig na kamahalan mula sa'yo. Nagseselos ka dahil si Sean ay kasamang ibang babae, di ba? Kung pakakawalan mo si Ray, handa akong mamatay. Ganito ba kalaki ang galit mo sa kanilang dalawa? Sumunod si maharlikang konsorte Daisy sa 3 taong digmaan at nagkaanak pa siya ng prinsipe. Paano ginawa ng emperatrice? Sumandig siya sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Ngayon ay nagsisiliparan lang siya at nagpapakipot. Hindi niya ikinakasa ang iyong pasanin. Walang uri, walang pinag-aralan. Naramdaman mo na ang sakit? Ikaw ay isang pinuno ng mga refugee na may ilang dosenang tauhan. Bakit ka makipag-away sa mga makapangyarihang pamilya? Walang pakialam ako kung pamilyang mayaman o emperador. Walang makakasakit sa iyo sa harapan ko. Alam ko na hindi pa ako matagumpay. Ngunit ipinapangako ko na ikaw ay magiging ang pinakadakilang babae sa mundo. Ang sinumang magtangka na gambalain ka ay magbabayad ng buong dugo ng kanilang angkan.
Walang ginawang mali. Sean, wala akong pakialam sa akin. Ngunit si Ray ay biyaya sa mundo. Siya ang may kapalaran ng bansa at iyong paghahari. Kung may mangyari sa kanya, masakit. Humingi ng paumanhin kay Daisy at Ray. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Ikaw! Grabe ang sugat ni Ray. Halos magpakamatay si Daisy. Hinihingi ko lang ay paumanhin. Pinapalampas mo pa. Walang ginawa akong mali. Hindi ako hihingi ng paumanhin. Ray! Mahal kong Ray! Bilang emperatris, paano ka maging makasarili? Nasaktan ng bata? Paano ka iginagalang? Sa tingin mo, gusto kong maging emperatris mo? Anong sabi mo? Sige, mas mabuti. Wala kang gusto maging emperatris? Ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Guardia! Pakinggan ang aking utos! Emperatrice Zoe, ang lahat ng titulo ay inalisan na, itinaas na! Gawing karaniwang tao, ilagay sa palasyo ng limot! Hindi siya makalabas kung walang utos ko! Zoe, pumanhin na kailangan mong manirahan sa maliit na lugar na ito. Isang araw, itatayo kita ng isang malaking at magandang palasyo na puno ng crab apple na iyong mahal. Para lang sa'yo. Basta kasama kita, walang paki sa akin kung saan tayo titira. Hindi. Sumama ka sa akin. Sa lahat ng hirap. Pinapangako ko, hindi ko hahayaan. Nasaktan ka muli. Sean, naalala mo pa ang pangako mo sa akin dati? Kamahalan, huwag malungkot. Nagbago na siya. Hindi na siya ang dati. Tama ka. Hindi na. 2 araw na lang, bubuo na ang tulay ng uwak. Lacey, kailangan nating umalis. Naging masyado ba ako malupit na yun? Mahina na ang kanyang kalusugan. Lalo pang lumala nung ako'y nasa digmaan. Putla na ang kanyang buhok nung ako'y bumalik sa palasyo ng limot. Hindi, dapat kong puntaan siya. Maghanda ng karwahe. Kamahalan, masamang balita. May sakit ang batang prinsip. Ano? Re! Ano ang nangyari sa kanya? Kamahalan! Simula nang itulak ang batang prinsipe sa piging, nakakomatose siya at may mataas na lagnat. Mainit na mainit siya! Walang kwentang madagamot, Teo! Kung may mangyari kay Ray, lahat tayo ay mamatay. Kamahalan, ang hitsura ng batang prinsipe ay hindi sakit, kundi voodoo. Voodoo? Bata pa siya. Sino sa mundo ang gagawa ng ganoon sa kanya? Dapat ay isang tao na may malalim na galit sa kanya. Ngunit bata pa si Ray. Sino ang magagalit sa kanya? Maliban na hindi niya gusto siyang ipanganak. Ibig mong sabihin, si Zoe. Naramdaman ko lang ang isang masamang presensya dito mismo sa bulwagan ng Phoenix. Ano?
Ang gamot na ito ay ligtas para kay Ray, di ba? Walang makuha kung walang gawin. Bagaman walang kapangyarihan si Zoe, may pagtingin pa rin si Sean sa kanya. Paano kung maging malambot siya ulit at ibalik siya bilang emperatris? Sa tingin mo ba makakatakas ka sa kanyang paghihigante? Tingnan mo at ako. Bakit ko kayo sasaktan? Ang kailangan mo lang, ipalabas ng hinala niya ay tungkol kay Voodoo. Okay. Gagawin kong sinabi mo. Imposible yan. Si Zoe, ayaw man kay Ray at Daisy. Pero hindi niya gagawin yan. Ngunit, sino pa sa palasyo ang makakagawa nito? Guardia! Isalpok ang palasyo niya! Opo! Kamahalan, tingnan niyo po ito. May nakita kaming kahina-hinala dito. Kamahalan, ang voodoo ay masama. Ang taong nasa likod nito ay walang awa. Paano niya ito ginamit sa batang prinsipe? Nakita talaga niyo ito sa palasyo ni Zoe. Opo, kamahalan. Ano ang ginagawa ninyo? Kamahalan, sumama po kayo sa amin. Ano ang gusto ninyong gawin? Siya ang emperatris! Paano kayo maging walang galang? Sa tingin mo siya pa rin ang emperatris na nakaupo sa trono? Dumating kami sa utos ng emperador. Umalis. Lacey! Sasama ako. Huwag ninyong saktan siya. Sa wakas, mahirap ba talaga? Dukutin siya. Zoe, aminin mo ang iyong kasalanan? Anong kasalanan ang nagawa ko? Anong kasalanan? Tingnan mo ito! Nakita ito sa iyong silid. Ano ang iyong paliwanag? Zoe, kung galit ka sa akin, saktan mo ako. Wala akong pake. Bakit ka ganito kalupit? Nagamitin ng voodoo kay Ray. Wala akong alam sa voodoo. Kamahalan, ang ebidensya ay narito. Itigil ang pagtanggi. Sinabi ko na, hindi ako ang gumawa. Sean, kaya mo talagang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng iba? Sige, paliwanag mo. Bakit nasa iyong silid ang manika na ito? Ang gulwagan ng Phoenix ay mahigpit na binabantayan. Ikaw lamang, si Daisy na bagong lumipat at si Ray ang makalabas-masok ng walang pahintulot. Si Ray ay walang malay. Si Daisy ang kanyang ina. Sasaktan ba niya ang sarili niyang anak? Bakit hindi? Ginawa na niya. Iyon, sa victory banquet. Zoe, bakit mo binabaluktot ang katotohanan? Mahal na mahal ni Maharlikang konsorte Daisy ang kanyang anak. Paano niya saktan? Sean, sa lahat ng pinagdaanan natin, mas maniniwala ka sa dalawang estranggero kaysa sa akin. Ang ebidensya ay narito. Paano ako maniniwala sa iyo? Zoe, iba ka na. Totoo ba? Sa tingin ko, ikaw ang naiba. Kamahalan, ang batang prinsipe ay lumalala. Mawawala siya sa atin kung maghintay pa tayo. Ano? Ano ang lunas? Mapanganib ang sumpa. Ang tanging paraan para basagin ang sumpa ay tusukin ang puso na naglason at gamitin ang dugo nito sa ritual. Puso, ang ibig sabihin, dugo mula sa... Tama, dugo ang daluyan ng voodoo. Ang tanging paraan para basagin ito ay gawin ang ritual sa celestial altar sa madaling araw, gamit ang dugo ng puso ng nagluto nito. Kamahalan! Iligtas niyo si Ray! Bata pa lang siya! Walang ginawang kasalanan! Kamahalan, matagal nang mataas ang lagnat niya. Kung hindi tayo gagawa ng aksyon, baka mawala siya. Magiliwanag na 2 oras na lang. Kung maabutan natin, lalong nalakas ang voodoo.
Takot ko baka huli na para iligtas siya kahit may dugo. Kamahalan, kung mamatay ang batang prinsipe, ang kapangyarihan ng estado ay tiyak na bababa. Sige, itayo ang formasyon sa Celestial Altar sa madaling araw. Sean, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Sean, naalala mo pa, 3 taon na ang nakalipas. Ang pangako mong gawin, ang isang malaking seremonya ng koronasyon dito para sa akin. Para ipahayag sa mundo na ako ang iyong tunay na emperatrice. At sinabi mo, ikaw lang ang iyong ipakakasal. Sinabi mo magkasama tayo lang, hanggang mamatay. Zoe! Kamahalan! Iligtas niyo si Ray! Kamahalan, malapit na magtanghali. Walang oras na natitira. Papatayin mo siya gamit ang Divine Sword at kuhanin ang dugo niya. Zoe, buwan araw kang nawala. Saan ka pumunta? Sean, pinaghirapan ko talaga para makuha itong espada para sa iyo. Palaging dalhin mo ito, ha? Ang ganda ng espada. Zoe, anong nangyayari sa'yo? Ang putla mo. Wala. Medyo pagod lang ako. Huwag na natin pag-usapan na yun. Gusto mo ba ang espadang ito? Siyempre. Mahal ko ang lahat. Mula sa'yo. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Wala na akong lahat. Pamilya, kaibigan, nag-iisa na lang ako sa mundo. Hahamak mo ba ako? Paano naman? Zoe, sa tingin mo, mahal kita dahil sa maibibigay mo. Zoe, pinapangako ko. Maghahari ako sa mundo gamit ang espadang ito. Hindi ka maghihirap pa. Kamahalan! Iligtas niyo si Ray! Siya lamang anak niyo! Ginan ko! Sean! Walang alam ka sa ginawa niyo para sa'yo! Magsisisi ka! Sisisi ka talaga! Zoe, ikaw ang sumugat kay Ray. Pananagutan. Dapat mong tanggapin ang huwag kang matakot. Sabi ni Grand Sorcerer, 3 pulgada lang sa dibdib para sa dugo. Hindi ka mamamatay. Ginan ko! Magkasama tayo lang dalawa, hanggang sa mamatay. Normal lang ang pagbabago ng panahon. Kamahalan, ipagpatuloy po natin ang ritual. Bakit ako parang may mali?
Hayop tayo! Walang sala siya! Pagpatay ito! Sean! Walang utang na loob! Hahas! Tego! Kalimutan na. Ward, hindi ba sapat na? Hindi lang ito, kaunting dugo. Manatiling kalmado po. Mapanganib ang sumpa. Kailangan pa ng dugo para basagin ang sumpa. Sapat na! Tigil! Mga gamot! Nasaan ang mga gamot? Dalhin sila ngayon! Ama, ano ang nangyayari sa akin? Sean! Nagising si Ray! Tingnan! Nagising si Ray! Chinang ko! Ray, salamat. Nagising ka. May tao ba? Dalhin si Zoe sa kanyang silid para maalagaan. Itutuloy pa rin ang koronasyon bukas. Walang limitasyon sa gastos. Ang lahat ay dapat sumunod sa pinakamataas na inaasahan ni Zoe. Ano? Hindi ko sinasadyang salungatin ka. Ang dahilan lang ay nasaktan niya si Ray dati. Natatakot ako na walang tatanggap sa babaeng gumawa nito bilang kanilang emperatrice. Kamahalan. Nag-aalala din po ako tulad ni Maharlikang Konsorte Daisy. Ang emperatrice ay wala ng lahat. Mahalaga ang kanyang kabutihan. Walang katapusan ng usapan kung ipipilit ni Kamahalan ang plano nito. Maaring masira ang iyong pamamahala. Sapat na! Ano man ang nagawa ni Zoe dati, sapat na ang parusa niya. Ano pa ang gusto ninyo? Uulitin ko lang. Ang koronasyon ay ipagpapatuloy bukas. May mag-o-oppose pa ba? Walang gana. Kamahalan. Walang gana. Kamahalan. Si Zoe na mag-uulam. Sa kabila ng lahat, pinoprotektahan pa rin siya ni Sean. Dapat ay natapos ko na siya. Kailangan ko lang bigyan siya ng malaking seremonya bukas. Tapos, kumbinsihin siya. Papatawarin niya ako. Kailangan niyang patawarin ako. Kamahalan, gising na po kayo. Sabi ng manggagamot, nawalan kayo ng dugo. Kung huli pa, ikaw ay mortal pa rin. Kung ikaw ay namatay, kahit si Jade Emperor ay hindi ka mailigtas. Lassie, huwag ka na umiyak. Buhat pa rin ako. Kamahalan, paano mo? Halos mo na! Ang kasalanan ko lahat! Nabigo akong protektahan ka! Hindi mo kasalanan. Maling tao ang pinagtiwalaan ko. Okay lang, bukas. Makakaalis na tayo bukas. Hanggang bukas lang, please. Bilisan nyo! Opo. Nandito na si kanyang kamahalan! Saan ang emperatrice? Kamahalan. Pinapapunta ko na siya 3 beses. Ngunit tuwing sinasabi niya ayaw niyang pumunta. Ano? Kamahalan, baka dali pa siya at gusto niyang imbitahan mo siya? Ngunit ikaw ang emperador. Sige, galit pa rin siya sa akin. Ako na ang pupunta. Anong bruha? Pupuntahan niya siya ng personal? Pinakamalaking karangalan yan. Narinig ko si kanyang kamahalan. Walang hinihinging kapalit para sa seremonya. Gumamit siya ng kalahati ng pondo ng estado. Parang si kanyang kamahalan ay humihingi ng paumanhin. Tahimik! Tigilan niyo ang chismis kay kanyang kamahalan. Zoe. Wala akong nakitang babae na ganyan kaganda. Zoe! Ano ito? Ang mga regalong ito ba ang binigay ni kanyang kamahalan kay Zoe? Ang mga ito
Kamahalan, huminto po kayo! Ang jade pendant na ito ay kumakatawan sa aking puso. Palaging isuot mo ito. Huwag mo kailanman tanggalin. Opo, hindi ko na ito tatanggalin. Parang palagi kang nasa tabi ko. Zoe, ano ang ibig mong sabihin? Walang halaga na ang mga ito sa akin. Naalis na ako. Sunugin ko na lang. Alice? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Para sa'yo, binawi ko ang utos na tanggalin ka at inayos ang malaking seremonya para sa'yo. Personal ko pang inimbitahan ka. Walang emperador sa kasaysayan na gagawin ang lahat para sa babae. Hindi ba sapat na? Ako ay sobra-sobra ng mabait sa'yo. Alamin ang lugar mo. Sa tingin mo, gusto ko ang seremonya ng koronasyon o ang titulo na emperatrice? Kamahalan, kung ayaw mo maging emperatrice, anong gusto mo maging? Isang diwata sa langit? Walang alam na mortal. Ano? Ano ito? Tingnan! Tumingin sa langit! Sila ang mga immortal! Hindi ko makapaniwala. Immortal sila! May mga figura doon! Nandito sila! Tingnan! Tingnan! Immortal sila! Totoo pala lahat! Immortal. Sumaludo sa mga immortal! Sean, ang pinakamasamang nangyari sa akin ay ang makilala ka. Ngayon, aalis na ako. Hindi ko na gustong makita ka. Wag! Sino man! Pigilan siya! Sean, babawin ko na ngayon ang lahat ng binigay ko sa'yo. Masakit! Ang espada ko! Ano ba talaga ang nangyayari? Oh my God! May Diyosa talaga! Toto? Kamahalan, Empyrean Fairy. Oras na! Bumalik na po sa amin! Kamahalan, narinig namin na nahirapan ka. Tuwang-tuwa si Jade Emperor na gusto mong bumalik sa langit. Handa na ang pagtangga para sa iyong pagbabalik. Imposible yan! Paano maging immortal si Zoe? Wala siyang iba kundi... Isang mangmang na ulila! Siya ang Empyrean Fairy. Naligtas mo lang siya sa mortal trial. Pinakawalan niya ang kanyang immortalidad para sa iyo. Ano? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka magiging matagumpay. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang namatay sa digmaan. Hindi! Imposible yan! Imposible! Sabi ni Ward, ang tagumpay ko ay dahil kina Ray at Daisy. Si Ray ang aking tunay na biyaya. Si Zoe, simpleng babae lang. Paano mangyari yan? Bibo ka! Ang divine sword na hawak mo ay ginawa ni Kamahalan gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tuwing ginamit mo ito at nanalo sa digmaan, si kanyang Kamahalan ang nagbabayad. Nakain nito ang kanyang buhay, kadandahan at kapangyarihan. Sean, Zoe, alam kong... dito na. Tapos ang landas natin. Sana, hindi na tayo magkita. Hindi! 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 Sino man! Pigilan siya! Pigilan siya! Zoe! Zoe,
Ngayong bumalik ka na, mag-focus ka sa iyong pag-iensayo. Huwag mo na akong pag-alalahanin. Opo. Itay. Ang seremonya ng pagbabalik ni Kamahalan ay talagang kahanga-hanga. Wait, siya ba ang Diyos ng digmaan sa Celestial Realm na natalo ang isang hukbo ng mga demonyo sa isang suntok? Panginoon Morgan? Naalala ko, tuwing ang Empyrean Fairy ay dumadalo sa isang malaking piging o selebrasyon, siya ay palaging naroon. Subalit tingnan, siya ba ay nanonood sa Empyrean Fairy buong oras? Zoe, bakit si Panginoon Morgan patuloy kang tinitingnan? Echo. Toto? Oh, tingnan. Sadyang nagkataon lang. Hindi naman kami magkakilala. Totoo ba? Ngunit hindi mo ba naisip na medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Siya ay palaging nagdedikasyon sa pagsasanay. Nandito lang siya ngayon dahil sa utos ng Jade Emperor. Hindi niyo man lang ako napansin. Nakabagong damit ako ngayon. Pinakintab ko pa ang espada ko 3 beses. Ngayong gumalik na si Empyrean Fairy, pwede na ba natin palipad ang kidlat sa teritoryo ni Sean? Siyempre, kung hindi dahil kay Kamahalan, ang lugar na yon ay hindi makakapag-enjoy ng 3 taong tahimik na panahon. Matagal na ako nagpahinga. Walang ginamit sa 3 taon. Naging mapurol na ang aking martilyo. Zoe. Dahil sa kanya, naging emperador si Sean at umunlad ang kaharian. Ang tungkol kay Ray na biyaya ay imbento lang namin ni Ward. Maraming nakakita nung araw na iyon. Paano kung may magtanong sa tunay na pagkatao ni Ray? Kamahalan. Si Kamahalan Zoe ay tunay na diwata? Ano ang sinabi mo? Narinig ko noong araw na siya'y umalis. Lumipad siya patungo sa langit. Pikit ang bibig! Kung magsalita ka pa, patay ka. Bakit galit na galit, Kamahalan? Sa wakas, nandito ka na. Wala akong nakita. Alamin ang lugar mo. Kung maglakas loob kang sabihin ang nangyayari ngayon, gagawa akong pagkain ng aso sa'yo. Umalis ka. Sa wakas, dumating ka. Maraming nakakita sa nangyari noong araw. Nag-aalala ko na malalaman nila na si Ray ay hindi ang pagpapala. Magpahinga ka. Napatay ko na lahat na naroon noong araw. Hanggat manatili tayong matatag sa pagkakakilandan ni Ray, sino ang maglakas loob na hamunin tayo? Sigurado ka ba bababa si Zoe para harapin tayo? Kung maniwala si Sean, mananatili ang katayuan ni Ray. Ngunit si Sean, Convinced siya na si Ray ang anak niya. Ano pa ang hindi natin maitatago sa kanya? Sean! Sean! Ano ang gagawin natin ngayon? Walang interes siya sa akin. Ngayon ay walang balay siya. Hindi niya ako sasamahan. Sino nagsabing kailangang anak niya? Tama ka. Sean, kung hindi anak ko si Ray, bakit ko sasuportahan ka ng husto? Ang iyong babae, ang iyong anak, at maging ang trono ay magiging akin. Zoe! Sean, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Nag-aalala ko. Kamahalan, salamat at gising ka na. Narinig ko kakaibang ingay kaya pumasok ako upang tingnan. Nakita ko si maharlikang konsorte Daisy na nag-aalaga sa iyo. Zoe. Saan si Zoe? Sean, umalis na si Zoe. Umalis na siya. Umalis na si Zoe. Umalis siya sa akin. Oo, hindi ka niya pinapansin.
Ngunit sinasabi na si Zoe ay nag-alay ng lahat ng kanyang kapangyarihan para sa espada ko. Binanta pa niya ang kanyang ama, gamit ang kanyang buhay para lang makasama ako. Kaya nanalo ako sa lahat ng laban at naging emperador. Kamahalan. Matapos ipang-anak ang batang prinsipe, lahat ay naging maayos para sa iyo. Para sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka natalo, di ba? Tama yan, Sean. Kung talagang nag-alay siya ng marami para sa'yo, hindi niya kayang iwan ka ng ganito. Tama siya. Humingi ako ng awa, pero umalis pa rin siya. Walang puso. Walang halaga ako sa kanya. Kamahalan! Kamahalan! May malaking problema! Sunog at baha sa lahat ng dako! Ang bilang ng patay ay milyon-milyon na! Paano nangyari to? Walang galang! Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob pumasok sa silid ni kanyang kamahalan? Kakadising lang niya at kailangan ng pahinga. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob sumigaw? Ngunit ano? Pwede itong hintayin hanggang gumaling si kanyang kamahalan. Kung may mangyari kay kanyang kamahalan, ikaw ang mananagot. Hayaan siya magsalita. Kamahalan, kayo. Sinabi ko, hayaan siya magsalita. Umaso. Kamahalan, sa loob lamang ng ilang araw, ang mga sakuna ay sumabog sa lahat ng dako. Nagbaha ang dalawang pangunahing ilog. Maraming lugar ang lumubog, habang ang hilagang kanluran ay biglang nasunog. Ang timog ay nahawa ng mga tipaklong. Ano? Paano nangyari to? Hindi kailanman. Nangyari to dati. Kamahalan, ito ay pansamantalang problema lamang. Ang mga nag-uulat ay palaging may papalaki. May Ray, ang ating biyaya, ang mga sakuna ay magiging swerte. Ano pa? May nagsasabi pa na nakita nila ang Thunder God at Lightning Goddess sa gitna ng bagyo sila. Sinabi nila, wala na ang Empyrean Fairy. Pwede na nilang ilabas ang kanilang kapangyarihan. Kaya malakas ang bagyo. Natatakot ang mga tao. Sinasabing ito ay tanda ng galit ng langit. Kamahalan, ang batang prinsipe ay biyaya. Habang siya ay narito, ang kaharian ay uunlad. May masaganang ani at kapayapaan. Ang mga ganitong problema ay walang dapat katakutan. Tama po, kamahalan! Simula na ipanganak si Ray, naging di matatalo kayo at nakamit ang lahat, di ba? Sigurado akong mawawala din ito. Kung si Ray ay biyaya, bakit nangyari ang mga sakuna? Hindi kailanman. Nangyari to dati. Ipaliwanag mo. Kamahalan, malamang dahil sa sumpa sa batang prinsipe. Bagaman nagising, hindi pa siya tuluyang gumaling. Nasira din ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi mo na nasira ang sumpa gamit ang dugo ng puso ng mangkukulam, di ba? Bakit hindi pa siya tuluyang gumaling? Dahil siguro, napinsala siya ng husto. Kamahalan, General, biglang bubuhos ang malakas na hangin sa labas ng lungsod. Isa sa ating bagong tulay ay naging mga abo na. Ano? Ang kabisero walang naranas ang ganitong bagyo sa loob ng 3 taon. Kung nasira ang kapangyarihan ni Ray dahil sa kanyang sakit, noon na siya'y nakakuma, dapat ba may mas maraming sakuna? Bakit tahimik ang lahat bago siya magising? Ngunit na yung gising na siya. Hindi! Maliban kung kamahalan. Maliban kung Ray ay hindi tagapagligtas, kundi sumpa. Ang tunay na tagapagligtas ng kaharian ay iba pa. Hindi! Hindi! Imposible yan! Patunayan ko. Isasama ko si Ray sa lugar ng sakuna. Kung siya ay tunay na biyaya, matatapos ang sakuna. Kung hindi, Huwag, kamahalan! Mas bata pa siya! Mamatay siya dito! Tagapaglingkod! Handa ang aking karuwahe! Ako mismo dadarin si Ray sa Celestial Altar! Ray, kung ikaw ay tunay na biyaya, patigilin ang bagyo. Ama, di ko alam paano. Ray, walang espesyal na kapangyarihan. Kaya pala, si Zoe ang naprotekta sa atin, na nagbigay ng masaganang ani at pinrotektahan ng kaharian. Zoe. Mali ako.
Ulol ako. Pasensya na. Patawarin niyo po ako. Ako, hindi sinadya na magsinungaling. Akala ko talaga si Ray ang pinagpala. Simula nang mabuntis ako, lahat ay napakagaan. Paano ko malalaman na si Zoe ang napapalakas sa amin? Kamahalan, karapat-dapat akong mamatay. Akong nagkamali sa pagbasa ng tanda. Akala ko, ang magandang tanda sa kapanganakan ng prinsipe ay tanda na siya ang pinagpala. Di ko alam na kapangyarihan ni Empyrean Fairy. Patawarin po ako, kamahalan. Ako na matagal siyang kasama, di man lang napansin na siya ay isang Diyosa. Paano nila malalaman? Dito na tayo maghihiwalay. Sana hindi na tayo magkita. Sige, umalis na si Zoe para good. Tsaka, anak ko pa rin si Ray. At si Daisy, ang nanay niya. Tumayo na. Salamat, kamahalan. Pakinggan ang aking utos. Ang lahat ng opisyal magbigay ng pagkain at tulungan ang mga refugees. Ang buhay ng tao ang prioridad. Tsaka ang Grand Sorcerer mawawala ng kalahating taon na sahon. Kung mangyari ulit ito, walang awa. Opo, kamahalan. Ako'y mag-iingat. Hindi na mauulit. Kamahalan, ako may isa pang ulat. Ano pa? Ang seremonya ng koronasyon ay ipinahayag sa buong bansa. Kung ipagbabawal natin, ano ang gusto mong sabihin? ano ang ibig mong sabihin? Kamahalan. Kung kumalat ang balita na ipinagpaliban mo ang seremonya dahil tumanggi si Zoe, mapapahamak ang dignidad ng imperyo. Umuwi na si Zoe sa Celestial Realm. Ngunit tayo'y mga mortal, kailangan pa ring pamunuan ang kaharian. Habang walang malay si Kamahalan, umiral na ang mga tsismis sa korte. Sa tingin ko, ang tanging paraan ay ang ipaalam na para kay Noble Consort Daisy ang seremonya. Isang maliit na pagkaantala lamang. Mag-save face ang lahat. Ngunit, mahal na ministro, hindi ko magawang umasa. Tama. Ang kaharian ay hindi matatag. Umalis na si Zoe. Ngunit meron pa akong Daisy at Ray. Hindi ko hahayaan ang pamilyang Maharlika maging katatawanan. Dahil dito, susunod tayo sa planong ito. Sa sandaling gumaling ako, gaganapin natin ang seremonya ng koronasyon. Kamahalan ay napakatalino. Ako na ang mag-aayos. Mas magiging makulay kaysa dati. Para makita ng buong mundo kung sino ang tunay na emperatris. Ikaw ang pinakamahusay. Alam ko, ako ang paborito mo. Mahal na mahal ako ni Daisy. Binigyan niya ako ng anak. Dapat ko siyang tratuhin ng mabuti. Well, Zoe, matapos ni magpa siyang umalis, hindi man lang ako binisita. Nung ako'y walang malay, hayaan ko na lang siyang umalis. Ngunit bakit hindi ko maalis sa isip si Zoe? Ilagay mo dyan. Opo. Opo, ganyan. Ilagay lahat dyan. Isabit ang luminous pearls galing sa Western Kingdom sa mga puno sa harden. Ngayong gabi, makakasama ko si kanyang kamahalan sa pagtingala sa buwan. Pati na! Huwag kalimutan ng paputok! Kunin ang pinakamahal! Gusto ko buong gabi silang sumabog! Sean, narinig ko, may bagong blood-sweating steeds galing sa kanluran. Gusto ko ang pinakamaganda. Pwede ba? Sundin mo. Tingnan mo kung gaano binibigyan ng atensyon si Noble Consort Daisy. Konsorte? Siya ang susunod na emperatris. Tama.
Bakit naalala ko ang kanyang ngiti habang siya nag-aayos ng buhok? Naalala ko ang kanyang ngiti. Sa kabuuan, kamahalan, iminumungkahi ko agad ipadala ang 36 General at buuin ang Thunder Formation para unang lipulin ang mga nalalabi. At pagkatapos, ipadala ang pinakamahusay na hukbong pandagat na may dalang Sea-Combing Pearl para selyuhan ang bitak sa North Sea. Ang dalawang hakbang na ito ay mapapanatili ng katahimikan sa West Sea. Ngunit ang kanyang pagkaalam sa banta ng mga demonyo sa Mortal Realm ay talagang ikinahihiya natin. Walang kapantay ang karunungan ng Emperatrice. Bagaman nasira ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pananaw at estratehiya ay higit pa sa dati niyang sarili. Sunodin ang payo ni Zoe. Ano ang sasabihin ko? Tanungin ang labanan? Masyadong opisyal? Puriin ang kanyang talino? Masyadong halata ang papuri. Zoe, Morgan, may misyon kayo na dalawa. May misyon ako para sa inyong dalawa. May mga palatandaan na ang Ancient Barrier ay naghihina sa Mortal Realm. Pinapanatili ng selyo na ito ang hangganan ng dalawang mundo. Ang sitwasyon ay critical. Ang ordinaryong immortal ay hindi malayang makapaglakbay sa dalawang mundo. Dapat silang umasa sa tulay ng uwak. Ang mga may malalim na kultibasyon at malaking kapangyarihan lang ang malayang makatawid. Zoe, Morgan, ang inyong talino at kapangyarihan ay magkatugma. Kayo ang pinakamagaling na koponan. Kayo ang pinakamahusay na manimbestiga. Opo, Ama. Opo, kamahalan. Isang koponan? Perfecto! Bakit parang masaya siya dito? Imahinasyon ko lang ba? Humihina ang selyo. Ang demonic energy ay nakapasok na sa Mortal Realm. Simula nang maging emperador si Sean Davis, ay may dragon's energy na siya. Siya ang perpektong pagkain ng demonyo. Sila ay uubusin siya. Kung susundan ng pinagmulan, ang paparating na sakuna ay dulot ng pagbaba mo upang tulungan siya. Ngunit, nangako ka dati na hindi mo na siya makikita. Siya na naman. Ama, ang mga demonyo ay lumalaganap at nagpapanganib sa lahat. Hindi ako maaaring manahimik. Ako, tatanggapin ang misyon. Magaling! Walang oras para maghintay. Kayo dalawa ay umalis na. Opo. Kamahalan! Emerhensya! Kamahalan! May mga kakaiba na nangyayari sa kabisera. May misteryosong sakit sa kanlurang distrito. Ang mga may sakit ay may lagnat at walang gamot na gumagana. Ano? May misteryosong sakit sa kanlurang distrito. Ang mga nahawa ay may mataas na lagnat, pula ang mga mata, at may itim na mga batik sa katawan. Walang gamot na gumagana. May nagsasabi pa na may nakakita ng mga demonyong anino sa gabi. Ang lahat ay natatakot. Umakyat ang mga tsismis. Ang lahat ay naniniwala may mga demonyo. Nananawagan po sa inyong pasya, kamahalan. Demonyo? Wala kasi ng seguridad sa buong lungsod. Utusan ng mga royal physicians na gawin ang lahat para iligtas ang buhay. Pati na, tawagin ang royal astronomers, tawagin ang royal para agad hanapin ang dahilan. Opo! Sean, sumumpa ka ngayon. Dadalhin mo ako sa Hot Springs Manor sa labas ng lungsod. Handa ng karwahe? Umalis na tayo! Daisy, diligtas ang kabisera ngayon. Nasa lahat ng dako ang demonyo. Umalis na lang tayo bukas. Hindi! Gusto kong pumunta ngayon. Naghintay ako ng maraming araw. Sean, anong problema mo lately? Bakit ka naging iba na simula nang gumaling ka? Hindi mo na ba ako gusto? Sean, kailangan mong magpahinga. Inumin mo ang sopas. Sean, gusto ko talagang pumunta ngayon.
Nananawagan ako! Sige. Huwag na umiyak. Pupunta tayo. Ngunit, Kamahalan. Delikado po. Kamahalan ang tunay na dragon. Bakit matatakot sa demonyo? Pupunta tayo. Sapat na. Handa ang karwahe. Dagdagan ang gwardiya. Opo. Dito nagtitipon ang demonic energy. Dragon's energy ay handog sa mga demonyo. Ang mga demonyo ay nagtago dito at naghihintay. Ang demonic energy dito ay mas malala kaysa sa inaasahan. Kung gamitin natin ang kapangyarihan, maaaring maramdaman ng mga demonyo. Tama. Dapat tayo magtago at mag-imbestiga ng lihim. Ang pinuno ng mga demonyo ay narito sa lungsod. Kailangan nating hanapin ang eksaktong lokasyon. Sabihin mo lang. Maaring makita natin si Sean sa misyon na ito. Okay ka lang sa bagay na yan? Sinabi ko na, nandito ako para sa mga tao. Ang lahat ng iba ay walang kabuluhan. Ngunit dati, Natapos na ang kabanatang yan. Ngayon, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Morgan, huwag kang mag-alala. Let's go. Ang lugaw na ito ay may sikretong gamot ng aming pamilya na nagpapagaling ng sakit. Mga may sakit, pumila po. Paano nangyari to? Ang lugaw na to makapagpagaling? Subukan natin. Walang mawawala. Subukan mo lang. Halika! Ako din. Salamat. Maraming salamat. Sana may mangyari. Kakaibang sakit na to. Hindi ko pa nakita. Ang sakit na to. Tama. Ilang araw lang ang nakalipas, ang kapitbahay kong si Walker, biglang namula ang mga mata at kinagat ang lahat ng makita. Naging napakalakas niya na 3 o 4 na lalaki ang di makahawak sa kanya. Sabi nila simula ng koronahan ang bagong emperatriz, patuloy na nangyayari ang kakaiba. Baka nagalit ang langit? Shh, mahina lang. Sa totoo lang, nung nandito pa ang dating ginang, walang ganitong kakaibang pangyayari. Mabait at mapagpakumbaba siya sa lahat. At madalas magbigay ng lugaw sa amin. Tama. Bagamat hindi siya opisyal na koronahan, sa aming puso, siya ang aming tunay na emperatriz. Ngunit ang kasalukuyan? Anong nangyari sa kanya? Ano ang mangyayari? Inumin mo to. Magiging maayos ka. Gumaling na ako? Hindi makapaniwala! Toto? Gumaling na siya! May bisa ang gamot! Tingnan! Hindi makapaniwala! Tama! Hindi makapaniwala! Salamat! Maraming salamat! Naligtas kami! Ikaw ang tunay na tagapagligtas. Salamat! Salamat, Chino. Ikaw ang pumalasando! Salamat! Ikaw ang tagapagpagaling. Nandito ang diwata. Naligtas kami! Nandito ang diwata! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Nandito ang diwata. Bakit ang daming tao sa kalsada? At lahat sila ay basahan ng suot. Kadire! Kamahalan, may epidemya ngayon. Ang mga refugees ay pumupunta sa kabisera para magpagamot. Umalis ka! Magwawakan ako! Kadiri! Nataranta lang ako. Bigla siyang lumabas. Siguro, nataranta lang siya. Bakit maraming tao doon? Ano ang nangyayari? Kamahalan, may balita na isang mayamang mag-asawa ang nagbibigay ng lugaw. Nakita ko na nagagamot nito ang sakit. Sinasabi na nawawala ang sakit. Maraming tao ang nagpupumilit makakuha. Hindi pwede. Paano maging mahiwaga ang lugaw? Ako mismo ang hahanapin kung sino ang nasa likod nito.
Zoe? Zoe? Ano ginagawa mo dito? Tinanggihan mo ang posisyon ng Emperatrice? At ngayon, ba, nagsisisi ka? Sino naman ito? Bagong nobyo mo? Zoe! Sino siya? Sino siya? Ay walang pakialam sa'yo. Ang ginagawa ko dito ay walang pakialam sa'yo. Kung hindi ka sa pila, umalis ka nga. Pinipigilan mo ang pila. Itijirang pag-arte! Umalis ka na! Na ngayon bumalik ka para magbigay ng lugaw, dito mismo sa pangunahing kalsada. Hinaduha mo ba ito? Para pansinin ka ni Sean? Nagsawa ka na, maging diyosa, kaya bumalik ka para maging emperatrice? Kaya bumalik ka para maging emperatrice? Hindi pa natin nakikita ang pinuno ng mga demonyo. Huwag natin silang bigyan ng impormasyon. Gino, baka hindi mo alam na si Zoe handang gawin ang lahat para kay Sean. Natulugan na sila. Gino, huwag kang maloko sa kanya. Alam ko. Sinusubukan niya akong pansinin. Siguro ay nagsisisi na siya. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot. Zoe, kung gusto mong bumalik, sabihin mo lang. Bakit kailangan ng mga laro? Bumalik ka sa akin at matutong makisama kay Daisy. Ako, pwede pa kitang gawing konsorte. Walang hiya! Ang Dragon's energy ay akin! Sean, tulungan mo ako! Dugo ng dragon ito! Kailangan ko pa ng marami! Pumalis ka! Mula ka sa langit? Protektahan si kanya kamahalan! Balikin si kanya kamahalan sa palasyo! Nalason siya ng demonic energy. Hindi siya mamamatay. May mga demons pa sa labas. Umalis na tayo. Sean, tulungan mo ako! Si Daisy. Hindi. Nilagay niya ang buhay para iligtas ako. Paano niya? Siya. Siguro ay natatakot siya. Oh my! Ano ang ginagawa mo? Tara sa iba. Baka magising siya. Takot ka ba? Sabi ng manggagamot, malupa ang kanyang sugat. Kung mabubuhay pa siya, wala pang kasiguruhan. Magpahinga ka. Tama ka. Kung talagang mamatay, si Ray ang maghahari. Ikaw ang emperatrice. Ako ang rehente. Ang buong kaharian ay atin. Ano ang sinasabi nila? Alam mo, kailangan kong purihin ka. Perpekto mong nagawa ang pagliligtas. Sean! Daisy, anong ginagawa mo dito? Lumaban ako sa mga kaaway para iligtas ka. Okay ka lang? At nung gabi, nalasing siya. Ginawa mo lang hubarin at humiga sa tabi niya. Sinabi mong anak niya. Sinabi mong buntis ka sa kanya. Pinaniwala mo ang tanga. Paano niya malalaman na si Ray ay iyong anak? Ray. Hindi akin si Ray? At lubos niyang pinaniwalaan ang mga balak natin para sirain si Zoe. Ang tanga niya. Ilang araw na lang ang koronasyon. Ikaw ang magiging emperatrice. Kahit hindi siya magising, matutuloy pa rin ang seremonya. Tama ka. Ngunit,
Natakot ako kanina, kaya itinulak ko siya sa harap ng demonyo. Kung magising siya at imbestigahan ito, Walang problema. Patayin ko siya pagkatapos ng seremonya. Ilalabas lang natin na ang kamahalan ay pumanaw dahil sa malubhang sugat. Kung si Rey ang emperador, ikaw ang Reyna Ina, at ako ang iyong punong tagapayo. Anong dapat katakutan? Daisy Miller! Ward Moore! Wait, anong tunog yan? Huwag mag-alala, tulog pa siya. Baka nagkamali lang ako ng marinig. Oh, ikaw! Nagulat ako! Daisy. Daisy. Sean, gising ka na? Kamahalan. Daisy, bakit parang malungkot ka? paano naman? Nasugatan si Sean para protektahan ako sa mga demonyo. Paano ako malulungkot kung gising ka na? Salamat, ayos ka na. Ano ang gagawin ko kung hindi ka nagising? Tama, naalala ko. Nagarang ako sa harap mo. Tapos ako'y nagising. Tama! Lalagay ka sa panganib para protektahan ako. Ako talaga! Naaresto na ba ang mga salarin? Kamahalan, pinadala ko ang mga puwersa para arestuhin ang lahat ng rioters. Ngunit, ang pinuno nila ay namatay sa lugar. Ang mga nahuli ay ngayon nasa pinakamataas na seguridad na bilangguan. Ngunit sa interogasyon, sila'y nagpilit na inosente at walang alaala sa pangyayari. Isang kakaibang pangyayari. Kamahalan, hindi mo talaga naalala ang pangyayari nun. Ako talagang hindi maalala. Nakaroon ng malubhang sugat si Kamahalan. Normal lang na maapektuhan ng memorya. Inang araw na lang ang koronasyon. Ako'y magpapaalam na. Naway magpahinga si Kamahalan. Magaling. Nagpupuyat ka nitong mga araw. Ilang araw na lang ang seremonya ng koronasyon na ipinangako mo. Ngunit ang iyong kalusugan, Daisy, ang koronasyon ay matutuloy gaya ng plano. Tunay ba? Siyempre, kailan ako nagkasala sa pangako? alam ko na, Sean! Ikaw ang pinakamahusay. Daisy, medyo pagod na ako. Aalis na po ako. Magpahinga po kayo. Daisy Miller. Ward Moore. Guardia! Imbestigahan ang background ni Daisy Miller. Simula sa kanyang pagkawala, alamin lahat ng kanyang kinuntak at lahat ng kanyang ginawa. Gusto ko ng kumpletong ulat. Pati, iulat sa akin ang bawat kilos ni Ward at niya. Yulat kay Ward at sa kanyang bawat kilos. Direktang sa akin. Naintindihan. Zoe, is your hatred so great toward them both? I have done nothing. Nagsasabi ba si Zoe ng totoo?
Guardia! Pakinggan ang aking kautusan! Emperatrice Zoe ay tinatanggalan ng lahat ng titulo at katayuan at ginawang karaniwang tao. Ilagay sa palasyo ng limot. Pinagbabawal siyang umalis kung walang aking utos. Hindi. Kung ganun, ang pagtrato ko kay Zoe dati, hindi pwedeng totoo. Hindi! Kamahalan, nakumpirma ko na sa Victory Banquet, sadyang itinulak ni maharlikang konsorte Daisy ang batang prinsipe kanyang kamahalan, Zoe. Bukod pa rito, ang voodoo doll na natagpuan sa buluwagan ng Phoenix ay din itinago ni maharlikang konsorte Daisy. Mayroon kaming saksi. Dalhin sila dito. Magandang araw, kamahalan. Sabi mo ang nalalaman mo. Kamahalan, nagilingkod ako sa bulwagan ng Victory Banquet. Nakita ko na nang si maharlikang konsorte Daisy lumuhod upang humingi ng tawad di kanyang kamahalan Zoe. Itinulak niya ang batang prinsipe ng malakas. Kaya nahulog ang batang prinsipe. Sigurado ka ba? Walang katotohanan, kamahalan. Bakit hindi ka nagsalita nun? Natakot ako dahil lang kinunot ni Wendy ang buhok niya ng kaunti. Siya ay patay na sa balon kinabukasan. Natakot talaga ako. Kamahalan, patawarin niyo ako. Magpatawad po! Ako, nakita ko lang si Grand Sorcerer nagbigay ng puting pakete. Kay mahalikang konsorte Daisy. At sinabihan siya, naitago ito sa ilalim ng kama ni kanyang kamahalan Zoe. Yan lang ang nalalaman ko. Walang ginawa akong masama. Humihingi po ako ng awa, kamahalan. Daisy Miller! Ward Moore! Kamahalan, may isa pa. Sundin ang utos nyo. Natagpuan namin ang manggagamot na nagpatunay na buntis, si maharlikang konsorte Daisy. Binabati ka, General. Buntis si Miss Daisy ng halos 1 buwan. Dalhin siya dito. Kamahalan, awa po! Tamayo. Kamahalan, patawarin niyo po ako. Sabihin mo lahat. Nang nalalaman mo nun, baka patawarin kita. Kung may itinatago ka, gagawin kitang magmakaawa na mamatay. Kamahalan, siya, kinidnap niya ang apo ko. Sabi niya, sasaktan niya ito kung magsalita ako. Wala akong magawa. Akala ko, dahil bata pa kayo ni Miss Daisy, sa huli, magkakaroon kayo ng anak. Ngunit, pagkatapos ng gabi na yon, hindi na kayo natulog magkasama. Ngunit kalaunan, nagbuntis siya. Magpatuloy. Natakot ako. Alam kong ikaw na ang magiging emperador. Magsinungaling sa emperador ay ikamatay ko. Kaya, agad akong tumakas. Patawarin niyo po ako. Kamahalan, awa po. Magaling. Kung si Rey ang maging emperador, ikaw ang magiging reyna ina, at ako ang magiging iyong punong tagapayo. Anong dapat katakutan natin? Magpakatatag po, kamahalan. Kamahalan, handa na ang seremonya ng koronasyon. Naayos ko na lahat ayon sa utos nyo. Magaling! Ang koronasyon na yon ay dapat maging isang malaking palabas. Aba, pinapaboran talaga ni kanyang kamahalan si maharlikang konsorte Daisy. Ang huling seremonya ng koronasyon ay sobrang luho na. Di akalain na ito ay mas kahanga. Tama! Alam mo ba yung malaking luminous pearl galing sa Southern Sea? Pinakabit lang sa puno para mag-enjoy si kanyang kamahalan. Walang emperador sa buong mundo ang ganyan magpabor sa konsorte. Ang inggit ko! Binabati ka, kamahalan. Mula ngayon, walang mas mataas sa'yo kundi ang emperador. Overpraising po. Nagpapasalamat lang po ako sa biyaya ni kanyang kamahalan. Sana mula ngayon, makapiling ko si kanyang kamahalan at tulungan siyang mag-alala. Ang kababaang loob ng kamahalan ay talagang pinapayaman ang palasyo.
Ang seremonya ngayon ay biyaya ng bansa. Mahusay kang makakita ng talento. Ikaw ang unang nagrekomenda kay kamahalan. Ang galing ng pananaw! Palaging pinapahalagahan ni kanya ang kamahalan. Parang may mas mataas na posisyon para sa iyo. Kung nasa mas mataas ka na posisyon, huwag mo sana kaming kalimutan. Mga ministro, siyempre. Ngunit, sa tingin ko, mas magaling pa ang dating emperatrice. Tama. Ang dating emperatrice ay mabait at mapagmahal. Hindi niya kami sinisigawan. Hindi tulad niya na nagpapanggap sa harap ni kanyang kamahalan. Pero pinapalo at sinisigawan kami. Palaging humihingi ng bagay. Sobrang sayang. Dumating si kanyang kamahalan! Sean, bakit nakalobi ka pa rin? Ngayon ang araw ng ating kasal. Bilisan mo magbihis ng kasuotang pang seremonya. Malapit nang magsimula ang seremonya. Masyadong abala si kamahalan at nakalimutan magbihis. Anong problema ninyo mga tagapaglingkod? Kung nakalimutan ni kamahalan, bakit kayo rin nakalimutan? Agad dalhin si kamahalan para magbihis. Bakit nagmamadali, Ward? Ngayon ay araw ng pagdiriwang. May masayang balita ako. Tungkol kay Daisy. Antayin muna ang aking anunsyo. Ganun pala. Akala ko nalaman niya. Kamahalan, magpatuloy po. Isang sorpresa ba ito para sa akin? Gaya ng alam ninyo, matapos ang matagal na digmaan, sa wakas ay natalo natin ang kaharian ng Kanaan at ipinatapon sila sa liblib na lugar. Ngayon ay mapayapa na. Ang mundo dapat magkalakalan ang ating kaharian. Bakit biglang binanggit ni kamahalan binanggit ito ngayon? Ano ang kaugnayan nito sa seremonya ngayon? Alamin niyo naman na mabait ako kay Daisy dahil nun niya akong niligtas. Para sa akin, siya ay kapatid. Ginawa siyang konsorte ay para lamang maingatan siya. Ngunit, walang akong sariling anak na babae. Dahil sa diploma siya, kailangan kong pakawala ng aking kapatid. Siya ay ikakasal para sa alyansa. Ang seremonya ngayon ay para dito lamang. Naway ang ating dalawang bansa ay maging magkaibigan at mapayapa ang hangganan. Ano ang ibig mong sabihin? Magpakasal para sa alyansa? Hindi mo gusto? Ngunit dati mong sinabi, gagawin mo ang lahat para sa akin. Kahit anong kapalit. Sean, syempre, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ngunit, hindi mo ba sinabi na ako ang magiging emperatrice mo? Emperatrice? Anong sinasabi mo, Daisy? Hindi ko sinabi yan. Si Zoe lang ang emperatrice ko. Bukod pa, ang seremonya ng koronasyon ay naanunsyo na. Ano naman sa'yo? Kaya hindi talaga itinalaga ni kanyang kamahalan si maharlikang konsorte Daisy bilang emperatrice na yon? Para ba talaga sa diploma siya ang seremonya na ito sa pagitan ng dalawang kaharian? Anong nangyayari? Bakit bigla ipapadala ni Sean si Daisy? Hindi pwede. Dapat kong pigilan ito. Kung wala si Daisy Miller, paano ko kontrolin si Ray, ang susunod na Crown Prince? Pakisip muli, kamahalan. Alam kong mahal na mahal mo si Zoe. Ngunit umalis na siya. Kailangan ng emperatrice ang palasyo. Si maharlikang konsorte Daisy ang pinakamagandang pagpipilian. Tungkol sa babae para sa kinaan, pag-usapan na lang natin mamaya. Ward. Ngunit nagpadala na ako para imbitahin ang mga sugo ng kinaan. Walang balikan ang bagay na ito. Nandito na ang prinsipe ng Kanaan! Kaya ito, ang aking bagong asawa. Maganda ka. Bilisan, umuwi na tayo para sa ating kasal. Hindi! Sean! Taki! Hindi ka basta may kasal sa kanya! Sean! Taki! Hindi mo ito magagawa! Sean! Nananalangin ako! May kasalanan ako! Susunod ako sa lahat ng sabihin mo! Pakiusap! Hindi ko gustong ikasal sa kanya! Grand Sorcerer! Ward! Magsalita ka! Ward! Kamahalan, sa tingin ko, baka dapat nating... Ikakasal siya para sa kapayapaan ng dalawang kaharian. Matitigil ang digmaan para hindi magdusa ang mga sundalo at mamamayan. Maganda ito para sa lahat. Palaging inuuna ni Daisy ang iba. Walang alinlangan
na magsasakripisyo siya para sa mga tao at sa kaharian. Ang humadlang dito ay nagbabanta sa alyansa at magpapalugmok sa ating mga tao. Mayroon bang tututol? Isang matalinong desisyon, kamahalan. Walang tututol. Kay Ward, paano? Kamahalan, ito ay napakahalagang usapin at kailangan pang pag-usapan. Dapat nating piliin ang tamang araw. Bakit? Parang ikaw ay sobrang nag-aalala kay Daisy. Meron bang something sa inyong dalawa? Kamahalan, tingnan ang katotohanan. Walang anuman sa pagitan ni maharlikang konsorte Daisy at ako. Kung ganon, tiwala akong hindi tatanggi ang ating Grand Sorcerer sa ganitong kapaki-pakinabang na usapin, di ba? Hindi. Hindi ako tatanggi. Ang lakas ng loob mo! Sean Davis, sabihin ko ang totoo. Si Ray ay anak niya. Kamahalan, paano natin hahayaan ang isang babae na hadlangan ng mahalagang usapin para lamang sa kanyang pansariling interes? Kaya pinarusahan ko siya para sa inyo. Nananawagan po ako ng tawad. Kamahalan. Bakit ka naman sisihin? Kung ganyan ang puso mo sa bayan. Salamat, kamahalan. Walang alalahanin, kamahalan. Ako na ang aalagaan ng magandang babae na ito. Ngayon, kamahalan, ang mga benepisyo na ipinangako ninyo. Walang alalahanin. Matatanggap mo ang lahat ng ipinangako. Walang kukulangin. Maganda. Ako na ang dadalhin ng magandang babae na ito para sa aming kasal. Bitbitin siya! Huwag! Lumayo sa akin! Ang prinsipe ng Kanaan ay talagang bastos. Narinig ko ang mga taga-Kanaan ay mabangis at ang mga babae ay malupit na tratuhin. Ginawa ninyo ako! Mapapahirapan siya. Huwag! Prinsipe ng Kainan, bitawan ninyo ako. Ay hindi nag-aatubili, di ba? Sige, pwede na kayong umalis. Opo, kamahalan. Napatay na po si Ward Moore ayon sa utos nyo. Gano'ng katagal niya kinaya? Kamahalan, ayon sa utos nyo, unang pinugot namin ang kanyang mga buto. Pagkatapos ay sinunog namin ang kanyang katawan. Pinunit namin ang kanyang mga mata at pinugot ang kanyang dila. Gusto namin gawin pa, ngunit namatay siya nung pinugot ang dila. Madali siyang namatay. Itapon ng katawan para pakainin ng aso. Opo. Kamahalan, anong gagawin kay Ray? Walang dapat malaman si Ray dito. Masasama ang kanyang mga magulang, ngunit siya ay inosente. Palakihin siya dito. Opo. Padalhan siya ng hukbo para ipagtanggol ang kaharian at serbisyo sa bayan paglaki niya. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang aking pag-aalaga. Ang kabutihan ni Kamahalan ay tunay na biyaya sa lahat. May balita ba kay Emperatrice? Ang Emperatrice. Ngunit umalis na po si Kamahalan Zoe. Ano ang ibig mong sabihin na umalis? Patawad, kamahalan! Patawarin niyo po ako! Magpatuloy. Kamahalan. Si Kamahalan at ang kanyang mga kasama biglang lumitaw at hindi sila tumitigil sa mga inn sa lungsod. Hindi namin matukoy ang eksaktong lokasyon nila. Walang kwentang tanga. Patawarin niyo po ako, kamahalan! Sino ang lalaking kasama niya? Ano ang ginagawa niya sa kanya? Kamahalan. Ayon sa mga taga-Moncher, ang lalaki ay si Morgan Perez. Siya ay master ng martial arts. Ngunit hindi namin mahanap ang kanyang background. Siya parang biglang lumitaw lang. Walang alam ka? Anong silbi mo sa akin? Patawarin niyo po ako, kamahalan! Patuloy na hanapin. Hanapin sa buong lungsod para mahanap sila. Opo, kamahalan. Kinopya ni Zoe ang mga estratehiyang militar para sa akin. Sinabi niya, tutulungan niya akong pamunuan ng kaharian. Zoe,
Pwede mong ipagawa ito sa mga tagapaglingkod. Huwag kang magpabugbog sa trabaho. Gusto kong ayusin lahat ng taktika at estratehiya para sa iyo. Gagawin itong mas maayos ang iyong trabaho. Bakit? Hindi ko ito pinahalagahan nun. Bakit hindi ko? Zoe! Akin itong nilagay para sa iyo. Bakit mo ito sinunog? Kamahalan! Nahanap na po namin ang Emperatrice! Ano? Saan? Nahanap na po ang Emperatrice! Ano? Saan? Kamahalan. Si Kamahalan ay nasa burol sa hilaga ng kabisera. Sa wakas! Pupunta ako ngayon. Kamahalan, ang lahat ng demonyo ay napuksa na. Maaari na tayong bumalik sa Celestial Realm. Zoe! Zoe, talagang nandito ka? Ano ang gusto mo? Zoe, sumama ka sa akin pabalik sa palasyo. Ipagbabayad ko sa'yo. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Bakit ako sasama sa iyo? Wala na tayong relasyon. Zoe, alam kong galit ka sa akin. Naparusahan ko na si Daisy at Ward. At alam ko rin ako'y nagkamali. Nananalangin ako. Ngayon mo lang nalaman? Bakit na yun lang? Zoe, ang lahat ay aking kasalanan. Taos puso akong humihingi ng tawad. Pakisama na sa akin. Nananalangin ako. Tingnan mo, ang mga estratehiyang militar na ikaw ang kumuha. Pinangalagaan ko ito sa lahat ng panahon. Sumumpa ka na tulungan akong pamunuan ang kaharian. Bawat pahina dito ay iyong sinulat. Zoe, pinagawa mo na lang sa tagapaglingkod. Huwag kang magpabukbuk sa trabaho. Gusto ko ayusin lahat ng estratehiyang militar para sa iyo. Para mas maging maayos ang iyong trabaho. At ang jade pendant na iyong sinunog, kinolekta ko ang bawat piraso na makita ko at pinagsama-sama. Pinatanim ko ulit ang mga crabapple tree sa harden. Ginawa ko ang paraan na gusto mo. At pinaayos ko ang pavilion na yon dahil minsan mo sinabi na gusto mo magbasa doon. Pati na rin, pinaayos ko ang Palace of Eternal Spring ayon sa gusto mo. Nagawa ko ang lahat ayon sa dati mong gusto. Zoe, bumalik ka sa akin. Simulan natin ulit, ha? Ang sirang jade pendant ay hindi maayos. Parang ang dati natin relasyon. Sean, wala nang pag-ibig natin. Hindi na tayo, at hindi na tayo magsasama pa. Hindi posible yan. Zoe, mahal na mahal mo ako dati. Sabi mo ang aking healing ay iyong utos. Ginawa mo ang Divine Sword at lumaban sa Jade Emperor para sa akin. Kahit ako ay isang refugee o emperador, hindi mo ako iniwan nang ako ay nasa pinakamababa. Zoe, ikaw ang nagtatahi ng damit ko at nagkokopya ng mga estratehiya ng digmaan. Sabi mo rin, tayo'y magkasama habang buhay. Tayo lang dalawa. Zoe, paano mo lang basta-basta akong iiwan? Sapat na! Ikaw! Oo. Ginawa ko lahat ng iyon. Kamahalan! Nung mahal kita, handa kong isakripisyo ang lahat para sa iyo. Lalaban ako sa langit para sa iyo. O isasantabi ang aking divinity para manatili sa iyong tabi. Walang pakialam ako sa iyong katayuan at titulo, ni sa iyong lahi o kasarian. Ilalabas ko ang lahat ng aking divine power at lalaban sa celestial realm para sa iyo. Maging housewife man ako, handa akong sunugin ang buhay ko para sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Ngunit Sean, hindi na kita mahal.
Kaya ngayon, wala ka ng halaga para sa akin. Kaya ganito palang pakiramdam ng pag-ibig. Ang pakiramdam na umaapaw mula sa aking puso. Kung sana mahalin niya ako ng ganito. Handa akong mawala sa mundo ngayon mismo. At mamatay nang walang pagsisisi. Moria, tapos na ang misyon natin. Dapat na tayong bumalik. Huwag kang umalis! Zoe, bigyan mo ako ng huling pagkakataon, please! Isang huling pagkakataon! Sa pagkakataong ito, pinapangako ko hindi ka bibiguin. Ilalaan ko ang buong buhay ko para magbayad sa'yo. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Please! Sean, ikakasal kami ni Zoe. Lumayo ka sa kanya. Kylan, Ano? Magpakasal? Oo. Malalim ang pag-ibig namin. May problema ba ron? Hindi pwede, Zoe. Totoo ba? Totoo, Sean. Tapos na tayo. Di ko alam kung paano. Muna alalam lahat. Pero dapat mong bitawan at buhayin ang sarili mong buhay. Hindi ako naniniwala! Zoe, ikaw ang Empyrean Fairy. Siya ay mortal lamang. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Langit ako ang emperador na karapat-dapat sa'yo. Sean, nung tayo pa, mortal ka rin, di ba? Di naman ako napahalaga sa katayuan. Pero kung pag-uusapan, si Immortal Lord Morgan, na ngayon ay Diyos ng digmaan ng Celestial Realm. Paano ka makukumpara sa kanya? Diyos ng digmaan ng Celestial Realm? Hindi, Zoe. Totoo bang wala ka na ng nararamdaman para sa akin? Wala na yan, matagal na. Pumurong ka. Kayong dalawa! Hinakaw mo siya sa akin! Ninakaw? Ang lakas ng loob mo. Ikaw ay walang iba, kundi isang mababang daga sa kanal. Ikaw at si Zoe ay magkaiba ng mundo. Ang makilala siya ay pinakamalaking biyaya ng buhay mo. Sayang, ikaw ay daga lamang. Di mo kayang pangalagaan ang biyaya. Ang swerte ay pansamantala. Hindi ito magtatagal. Mog, umalis na tayo. Sean, magkaiba tayo ng mundo. Marahil ito na ang ating huling paalam. Ang trono na iyong ninanais ay iyon na. Kaya maging mabuting pinuno para sa iyong mga tao. Kalimutan na ang lahat. Kung umunad ang mga tao sa iyong pamumuno, sapat na yon para sa iyong pamana. Kaya sulit ang lahat na ligtas ka at gawing emperador. Hindi! Zoe! Zoe! Huwag ka kumiwan! Zoe! Zoe! Ang mga demonyo ay natapos na. Ang sinaunang seyo ay pinalakas na. Walang problema sa loob ng 3 siglo. Morgan, maraming salamat sa iyo. Sa kondisyon ng aking lakas, hindi ko kayang labanan ang mga demonyo mag-isa. Pinakamalaking karangalan ko na lumaban kasama ka. Kamahalan. Ang sinabi ko sa iyo sa Mortal Realm. Alam kong sinabi mo lang para sumuko si Sean. Huwag mag-alala, hindi ako... Paano kung sabihin ko na totoong lahat? Paano kung sabihin ko, totoo ang lahat ng sinabi ko? Kamahalan. Ang lahat ng sinabi ko ay hindi peke. Ano ang ibig mong sabihin? Mahal kita. Minamahal kita mula noon pa. Alam mo pa ba ang unang 3 Realms Martial Arts Tournament? Unang beses, kitang-nakita noon. Nakaputing damit ka noon. Ang lakas ng espiritu ng iyong espada. Laban mo ang pinakamalakas na demons sa laban ng mag-isa. Sa sandaling yon, napaibig na ako sa'yo. Simula noon, hindi ako umabsent sa kahit anong tournament.
para lang makita ang iyong lakas. Matindi akong nag-ensayo. Laban ako para umangat hanggang ako'y maging Diyos ng digmaan ng Celestial Realm. Gusto ko lang maging karapat-dapat para sa'yo. Sa iyong pagsubok sa Mortal Realm, iniisip kita araw-araw. Nang marinig kong isinakripisyo mo ang iyong lakas para sa isang mortal, nagseselos ako. Naisip ko, bakit hindi ako ang nasa tabi mo? Buong buhay ko iaalay para protektahan ka at mahalin ka. Hindi ko hahayaan na may makasakit sa iyo o masira ang iyong puso. Kamahalan, pwede bang bigyan mo ko ng pagkakataon? Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Zoe, ang Immortal Lord. Morgan, patuloy kang tinitingnan. Akin? Totoo? Oo, tingnan mo. Morgan, naramdaman ko ang nararamdaman mo para sa akin. Sa tabi mo, naramdaman ko ang kapanatagan. Ngunit bagong labas lang ako sa isang sakit na relasyon. Sa ngayon, baka kailangan ko pa ng panahon para... Walang problema. Hihintayin kita hanggang sa tuluyang makalimot. Sana lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Sige, hindi ako makapangako ng kahit ano, alam mo. Masayang-masaya siya. Hindi ko pa siya nakitang umiti ng ganyan. Eddie, pwede ba kitang tawagin na Zoe? Oo. Joey. Masaya ako na pwede nakitang tawaging Zoe. Pangalan lang naman. Hindi. Isang napakahalagang regalo mula sa iyo. Pangangalagaan ko ito. Itong Snow Lotus Tea ay kinuha ko sa Snow Peaks. Maganda ito para sa iyong lakas. Inumin mo. Marunong ka rin magtimpla ng tsa? Siyempre. Nagulat ka. Oo. Palagi seryoso ka. Hindi ko akalain may ganitong side ka. Masarap. Masaya akong nagustuhan mo. Simula ng isakripisyo mo ang iyong lakas. Marami akong natutunan. Hindi mo kailangan gawin yan. Zoe, masaya akong alagaan ka at protektahan ka. Gusto ko ang pakiramdam na ito. Zoe, ano ang karaniwang ginagawa mo? Well, walang partikular na hilig. Gusto ko lang magbasa. Minsan nag-ensayo ng espada. Ano ang paborito mong uri ng libro? Bumabasa ako ng Celestial Scriptures. Ngunit gusto ko ring basahin mga mortal na bagay tulad ng war manuals, kasaysayan, at statecraft. Kamahalan ay talagang maraming alam. Walang duda na sinasabi na kamahalan ay matalino at napakaganda. Sean, gusto kong ibahagi sa yung war manual na binasa ko ngayon. Mayroon akong bagong ideya. Zoe, pagod ako. Usapan natin to mamaya. Tsaka, babae ka lang.
Anong ideya ang mayroon ka? Kamahalan, pwede mo bang ibahagi sa akin ang war manual ng Mortal World? Immortal ka. Gusto mo talagang marinig ito? Oo, syempre. Kaya, sa pamamagitan ng Plum Blossom Formation, matrap at makill natin ang kalaban. Mas maganda ito kaysa sa tradisyonal na Square Formation. Kamahalan. Ang lihim na pamamaraan na ito ay lubang mapanganib. Kailangang ipagpalit ang buhay upang pwersahang basagin ang hadlang sa pagitan ng mortal at immortals. Kung mabigo, sa pinakamabuti, malubang masugatan, sa pinakamasama, mawawala ang buhay. Kamahala. Gagawin ko ang lahat. Basta, makita ko si Zoe. Kung gayon, sisimulan ko na ang ritual. Kamahalan. Ngunit, tatagal lamang ito ng 1 oras. Bawat sandali ay mahalaga. Ngunit paano kung si Zoe ay ayaw bumalik sa akin? Well, kailangan ko ng bagay na puwersahin siya na pumayag. Kailangan mong gumawa ng bagay na ikinakabit ang aking buhay sa buhay ng lahat ng tao. Kung ako ay mamatay din sila. Kamahalan! Lumalabag ito sa batas ng langit! Wala akong lakas ng loob. Masamang manggugulo. Huwag kalimutan ng iyong angkan ay nasa aking kapangyarihan. Ngunit kamahalan, ang masamang manggugulo ay nangangailangan ng masasamang bagay sa sandaling ipataw. Magtatalo ka sa langit. Walang pakialam ako. Sagutin mo lang ito. Gagawin mo ba? O hindi? Dahil matigas ang ulo ng kamahalan ay susunod na lang. Blood Soul Talisman ito. Isang patak ng dugo ng kamahalan dito ay ikakabit ang buhay mo sa mga tao. Ngunit dapat malaman ng kamahalan kapag na-activate ang talisman, maliban kung makahanap tayo ng eksperto sa sinaunang forbidden arts, ang epekto nito ay hindi maibabalik. Maganda. Perpekto. Mahal ni Zoe ang mga tao. Kapag kontrolado ko ang kanilang buhay, hindi niya ako tatanggihan. Sorcerer, simulan ang ritual. Zoe, sa wakas, narito na ako. Saan ka? Ngayon ang araw ng kasal ng Empyrean Fairy at ni Immortal Lord Morgan. Ang lahat ng kaharian ay nakatingin. Dapat lahat ay perpekto. Oo, matagal nang naghintay si Morgan. At ngayon, natupad din ang kanyang pangarap. Araw ng kasal? Ikakasal si Zoe kay Morgan? Ngayon, ang araw ng kasal ng aking anak na si Zoe at ni Immortal Lord Morgan.
na yon ay para sa kasiyahan. Mag-enjoy sa inyong inumin at ipagdibang ang espesyal na okasyon na ito. Binabati kayo! Si kamahalan at Panginoon Morgan ay talagang perpektong mag-asawa. Maghintay! Imposible ito! Paano makapasok ang mortal sa Celestial Realm? Zoe, ikakasal ka talaga kay Morgan? Walang hiya ka, mortal! Ang lakas ng loob mong pumasok sa Celestial Realm! Sean, paano ka nakarating dito? Zoe, pakisabi huwag kang magpakasal sa kanya. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Sean, kahit paano ka, nakarating dito. Tapos na tayo. Ilang beses ko pa sasabihin. Nagalay ako ng buhay at gumamit ng itim na mahika para makarating dito. Nananawagan ako, pakibigyan ako ng huling pagkakataon. Patay ka! Huwag gumalaw! Blood Soul Talisman ito. Niling ko ang buhay ko sa bawat kaluluwa sa High Crest gamit ang dugo ko. Kung ako mamatay, at sila mamamatay. Halimaw ka! Blood Soul Talisman? Paano mo nakuha ito? Alam kong mahal mo ang mga tao. Hindi mo hahayaan silang mamatay dahil sa akin. Ang hiling ko lang na makasama mo ako sa huling isang buwan. Kung gusto mo pa umalis pagkatapos ng isang buwan, hindi kita pipigilan. Ha! Nakayansin ang loob mo. Alam kong mababa ito. Ngunit walang ibang pagpipilian. Zoe, hindi kita kayang mawala. Zoe, huwag kang umalis. May ibang paraan. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ng buhay ng mga tao. Sige, sasama ako. Ngunit isang buwan lang. Isang buwan mula ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong pakawalan ako. Zoe, deal. Pinapangako. Morgan, pasensya na. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong babalik ako sa isang buwan. Please wait for me. Zoe. Umalis na sila. Zoe, tingnan mo. Pinabago ko ang lahat ayon sa gusto mo, Non. Tingnan mo ang pavilion na to. Naalala mo? Sabi mo mahilig kang magbasa dito. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Zoe, gumawa ako ng sopas na to para sa'yo. Ilagay mo na lang sa mesa. Zoe, subukan mo. Nilagyan ko ng paborito mong rock. Sugar. Kung wala nang iba, umalis ka na. Kailangan kong magpahinga. Zoe, naaalala ko lahat ng sinulat mo. At ipinasa ko na ang Plum Blossom Formation sa aming opisyal. Zoe. Tsaka, binawasan ko ang buwis ng 3 taon at ipinamahagi ang reserbang bigas para tulungan ang mga biktima ng tagutom. Lahat ay ayon sa iyong payo. Ang mga ito ay tungkulin lang ng emperador. Zoe, bakit hindi mo makita ang aking pagsisikap? Sinusubukan kong maging mas mabuti. Ginagawa ko lahat ng gusto mo. Sean, hindi mo kailanman unawaan. Ang lahat ng ito ay para lang makuha ako pabalik. Walang isa para sa kapakanan ng tao. At tapos na tayo.
Walang magbabago kahit anong gawin mo. Hindi. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Hindi kita kinamumuhian, kaya walang dapat patawarin. Tama? Buwan na ang huling araw. Alam ko. Kamahalan. Marahil, ginawa ko na lahat. Ngunit, Kamahalan, may nangyari sa Royal Garden. Zoe. Morgan, Hindi ko siya nakitang umiti ng ganyan buong buwan. Zoe, pupuntahan kita pa uwi. Umalis na tayo. Huwag! Huwag naman! Zoe! Paki! Ilang sandali pa! Umiibig ako magbago. Umiibig! Sean, natapos ng buwan. Hindi! Zoe! Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Zoe, kung aalis ka ngayon, papatayin ko ang sarili ko at dadaling ko ang lahat ng kaluluwa sa impyernong kasama ko. Sean! Gavin mo lang. Ano ang sinabi mo? Sean, may nakita na ako makabubuwag ng blood soul talisman mo. Walang sino man ang masasaktan dahil sa iyong kamatayan. Kaya ang iyong pananakot ay hindi na gumagana sa akin. Kailan mo? Simula pa lang. Pinaghirapan ko ng buwagin. Akala mo ba, payag akong, ang mga inosente, magdusa dahil sa iyong kasakiman? Umalis na tayo. Oh! Zoe! Zoe, ayos ka lang ba? Ang hirap siguro ng nakaraang buwan. Ayos lang ako. Mabilis lumipas ang panahon. Pasensya na sa pag-aalala. Morgan, salamat sa paghihintay. Walang anuman. Ang iyong pagbalik ang pinakamahalaga sa akin. Zoe, alam ko nahirapan ka. Ama, ayos lang ako. By the way, sa Mokpalakel, huwag mag-alala. Bagaman nawala ang isip ni Sean, meron siyang mahuhusay na opisyal na nagpapanatili ng katahimikan. Hindi magkakagulo. Masaya naman. Kung ganon, ang inyong seremonya ay magaganap na! Opo! Ngayon, sina Zoe at Morgan ay pinag-isang mag-asawa. Sama-sama nating ipagdiwang! Binabati kayo! Binabati kayo, kamahalan! Binabati kayo, Panginoon Morgan! Zoe, mahal kita. At protektahan ka habang buhay. Ako rin.